Ngayong gabi sa Newsline, Abaya, Honrado at iba pang sangkot sa laglag bala scheme sinampahan na ng kaso sa Ombudsman. 3 out of 10 adults sa Pilipinas obese o di kaya ay overweight. At panghuhuli ng galunggong ipagbabawal simula November 15. Magandang gabi, ngayon ay araw ng Martes, ika-3 ng Nobyembre taong 2015. Ako po si R. Vargas at ito ang Newsline. Kasabay nyo ring napapanood via live stream sa www.lightnetwork.ph. Maghahatid ng mahalagang balitang dapat ninyong malaman sa loob ng 10 minuto. Sa gitna ng talamak na issue ng laglag bala o tanimbala sa Ninoy Aquino International Airport, formal lang sinampahan ng kaso at ipinasususpinde sina Transportation Secretary June Abaya at Manila International Airport General Manager Jose Angel Honrado, gayon din si PNP Aviation Security Group Director Francisco Balagtas. Inihain ang kaso sa Office of the Ombudsman ni Senator Alan Peter Cayetano at Anti-Crime Advocate Dante Jimenez. Hinihiling din ng mga complainants na suspendihin ang mga nabanggit na opisyal habang nagkakaroon ng investigasyon. Ayon kina Cayetano at Jimenez, malinaw na naging pabaya sa kanilang tungkulin ng mga opisyal na namamahala sa NAIA, kaya't lumaganap ang sindikato ng laglag bala. Sa panig naman ng Philippine National Police, sinabi nito na hindi sakop ng kanilang tungkulin ang pagbusisi sa mga gamit ng mga pasahero sa NAIA dahil ito ay trabaho ng Office for Transportation Security o OTS. Ang tanging magagawa lamang anya sa ngayon ng PNP ay hintayin ang magiging resulta ng investigasyon ng Ombudsman para mapanagot nila kung sino talaga ang mga sangkot dito na alagad ng batas. Sa ngayon ayon sa PNP ay hindi sila nagpapaapekto sa issue ng laglag bala o tanimbala, bagos ay nais nilang maging focus sa paparating na APEC Summit. Hindi kami nagpapa-epekto sa distractions na ganito kasi sabi ko nga is at stake ang ating bansa rito. Sa araw-araw naman is marami tayong distractions but hindi namin yun, kumbaga nakafocus kami sa trabaho namin. Samantala, tiniyak ng Philippine National Police na magiging mapayapa at maayos ang gaganaping APEC Summit ngayong Nobyembre. Patuloy naman ang kanilang ginagawang paghahanda mula sa meetings, dry runs at iba't ibang mga trainings ng mga kapulisang madi-deploy sa halos isang linggong APEC Summit. Ayon naman sa Communications and Electronic Service Department ng PNP, patuloy ang installation nila ng CCTV camera sa mga lugar na apektado ng APEC, partikular sa PICC, Roxas Boulevard at sa SM Mall of Asia. Muli namang gagamitin ng PNP ang bago nitong Mobile Advanced Command Post na siyang ginamit din noong nakaraang SONA ni Pangulong Aquino. Nasa 103 kapulisan mula sa Communications and Electronic Service Department ng PNP ang i-deploy upang pangasiwaan ang magiging komunikasyon sa APEC Summit. Handa naman anya ang PNP sakaling magkaroon ng interference sa komunikasyon tulad ng signal jamming dahil meron naman daw silang contingency plans. Muli namang hinimok ng kapulisan ang publiko na makiisa sa mahigpit na seguridad na ipatutupad ng PNP. Please cooperate with us. The world is watching us. This is not only local activity, but andito lahat ng mga leaders ng iba-ibang country, also big countries. And we appeal to the public na let us again show our cooperation. Sa iba pang balita, pasado na sa 4 na komite ng Senado ang panukalang gawing 100 araw ang maternity leave mula sa kasalukuyang 60 araw. Saklaw ng panukalang Expanded Maternity Leave Law 2015 ang pampubliko at pribadong sektor. Ayon sa bill, bukod sa 100 araw na maternity leave, bibigyan ng opsyon ang mga manganganak ng hiwalay pang 30 araw na leave without pay. Ayon kay Senadora Pia Cayetano, ang umiiral na maternity leave ay hindi pa umaabot sa iminumungkahi ng International Labour Organization na 78 araw. Sa Kamara, tinatalakay pa lang sa committee level ang kahalintulad na panukala. Sa iba pang pangyayari, inihayag ng Nutrition Research Institute na 3 raw sa 10 Pilipino ay obese o sobrang taba. At ang dahilan daw nito, maling nutrisyon at kakulangan ng pag-eehersisyo. May detalye si Karen Garucha.
3 sa 10 Pilipino ang obese o di kaya ay overweight. Ito ang lumabas sa pag-aaral na isinagawa ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI noong 2013 hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa Department of Health, karamihan sa mga naitatalang obese at overweight na tao ay pangkaraniwang matatagpuan sa mga highly urbanized na lugar tulad ng Metro Manila. Kaya naman nangunguna sa listahan na ito ang National Capital Region o NCR, Calabarzon at Cordillera Administrative Region o CAR. Pero bakit nga ba sa mga lugar na ito maraming mga sobrang matataba at obese na tao? Alam naman natin na pagka highly urbanized, nandiyan yung lahat ng mga fast foods, mga convenient stores na fast life. So yung mga nanay, yung mga caregivers, care providers, they tend to buy na lang instead of cook. So andyan yung mga high fat, high salt, high sugar na mga nabibili ng mga pagkain. Bukod sa pagkain ng mga hindi masustansyang pagkain, kadalasang nagiging dahilan ng pagiging overweight at obese ay ang pagkakaroon ng inactive lifestyle. Ibig sabihin, hindi nagkakaroon ng mga physical activities ang isang tao tulad na lamang ng pag-eehersisyo. Lumalabas na kapag ang resulta ng body mass index ng isang tao ay nasa 25 hanggang 29.9, siya ay napapabilang na sa overweight. Pero kung ang resulta ng BMI ay nasa 30 pataas, tinatayang obese na ang isang tao. Kung nasa 40 pataas ang BMI, tinatawag na itong severe obesity. Payo ng DOH, dapat umanong tutukan ng isang individual ang kanyang kalusugan dahil kadalasang maaaring magkaroon ng sakit sa puso, diabetes at high blood ang mga taong obese at overweight. Iwasan ang mga pag-inom ng mga inuming matataas ang taglay na calories gaya ng soft drinks, juice, kape at inuming nakakalasing. Ugaliin ang pagdadayat at pag-ehersisyo tulad ng pagtakbo at paglalakad. Karen Garucha, Newsline. Sa iba pang tampok na balita, simula sa November 15, ipagbabawal muna sa mga mangingisda ang paghuhuli ng isdang galunggong. Ito ang inihayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ang buong detalye hatid ni Ron Dulay. Nangangamba ang mga tindero sa Agora Public Market sa lungsod ng San Juan dahil sa patuloy na pagkaunti ng supply ng isdang galunggong. Ayon sa kanila, galunggong ang pinakamabiling isda lalo para sa mga kababayan nating kapos sa budget. Sa ngayon, masasabi natin konti talaga. Hindi kasi sa tao. Pag bumili ang isang tao, ang isang mamimili, number 1 na una, galunggong. Ang pangamba nilang ito magpapatuloy pa sa susunod na 3 buwan dahil sa ipatutupad ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council na closed season o ang pagbabawal sa panguhuli sa galunggong mula November 15 ngayong taon hanggang February 15 sa susunod na taon. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, ito ay upang bigyang daan ang pagbubuntis at pangingitlog ng mga galunggong upang mas maparami pa ito. During that time na nangingitlog sila at mga buntis ay hindi natin sila hulihin to allow them to be able to spawn o yung makapangitlog na. Ngunit paglilinaw naman ng ahensya, commercial fishing operations lang ang ipagbabawal at hindi damay dito ang mga maliliit na mangingisda. Ayon sa mga tindero dito sa Agora Market, mabiling-mabili raw ang galunggong dahil isa ito sa pinakakilalang isda ng mga Pilipino. Kaya naman sa pagsasagawa ng BIFAR ng closed season sa panguhuli ng galunggong, wala raw silang magagawa kundi magbenta na lang ng ibang isda. Kaya payo ng mga tindero sa mga mamimili, ibang isda na lang ang bilhin tulad ng tawilis, bangus at tilapia. Samantala, nagbabala ang Department of Trade and Industry sa mga manufacturer ng instant noodles na magmamatigas sa hindi pagbababa ng presyo nito ng 30 to 40 centavos. Ayon sa ahensya, bunsod ito ng pagbababa ng presyo ng trigo o wheat sa pandaigdigang merkado. Ngunit sa pag-iikot namin kanina sa ilang pamilihan, nananatili pa rin sa 7 pesos and 25 centavos ang presyo ng instant noodles at wala pa raw abiso sa mga tindero na dapat itong ibaba. So ngayon, steady pa rin naman yung presyo namin, 7.25. Wala kami tinaas na presyo. Ron Dulay, Newslight. Sa iba pang ulat, ang proudly Filipino brand na EZY ay ang bagong partner ng Light Network. Ang EZY ay may dekalidad ng mga produkto mula 24 hanggang 50-inch televisions, refrigerators, speakers at iba pang gadget. Available ng iba't ibang EZY products sa malls nationwide. Maaari nyo ring bisitahin ang kanilang Facebook page para sa iba pang detalye. Subaybayan din ang musical variety show na programa ng Light Network na Jam tuwing Huwebes, alas 9 ng gabi at replays tuwing Sabado, alas 5 naman ng hapon para sa weekly feature ng EZY products.
At yan ang mahalagang balitang nakalap ng Newslight ngayong araw. Samantala, para naman po sa ating God's Word for the Day, matatagpuan sa Isayas, Kabanata 54, Talata 17. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo. Masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Mga kaibigan, 52 days na lang po at Pasko na. Patuloy po kayong sumubaybay sa mga programa ng Light Network. Mag-join lang sa Light Network Twitter at Facebook fan page. O pwede po kayong mag-log on sa www.lightnetwork.ph. Mula po sa Zoe News Center, ako po si R. Vargas. Magandang gabi.